Hi guys, this is Christy PH. Ngayon po, magmamarites po tayo. Ang pag-uusapan natin today is yung sikat na vlogger dito sa Gulf country na meron siyang 600,000 600,000 followers sa TikTok. Pero nagpakamatay siya gawa ng yung paninira sa kanya. Hindi niya kinaya, kaya yun ang naging yun yung naging ano ba tawag dun? Yun yung naging sagot sa naging problema niya. Kasi guys, eto yung si Lusamat is siya, yung mga nagtatrabaho siya sa flower shop, yung nag-a-arrange siya ng mga bulaklak, ganyan. Siya, magaling siya sa trabaho niya. Tapos, um, siniraan siya or sabihin natin siniraan siya, ginawan siya ng content ng isang vloggers sa taga-UK na Pilipino din na vlogger na medyo meron daw nag-email sa kanya ta's kinuwento yung life story niya, dun kung anong ginagawa niya sa Riyadh, Saudi Arabia, na nagpapabayad siya about sa alam mo yun, sa hanap ng laman, ganyan. Tapos, nagnakaw daw siya, ganyan, nagnakaw siya ng pera ng kumpanya nila. Yung mga gano'ng bang bagay. Tapos hindi niya nakayanan yung nangyari sa kanya. Hindi niya nakayanan yung paninira kasi naapektuhan yung nanay yung pamilya niya sa Pilipinas ba naapektuhan. Tapos yung vlogger kasi guys, para sa akin may mali din siya. Kasi dapat ang ginawa niya is binline item niya na lang, 'di ba? Kumbaga, hindi na lang siya nagbanggit ng pangalan, hindi siya naglagay ng picture, para at least yung yung awareness na ginagawa niya, kasi sabi niya sa content niya is, bibigay daw siya ng awareness sa mga kapwa Pilipino na para hindi hindi gayahin ng mga iba yung ginagawa niya. Pero guys, nasa reality tayo. Maraming gumagawa niyan na mga Pilipino kumakapit sa patalim. 'Di ba, maraming gumagawa, hindi lang si Lusamat ang gumagawa niyan, kung totoo man, 'di ba? Kaso lang, may karapatan ba tayo na humusga sa kapwa Pilipino natin? May karapatan ba tayo na siraan ang kapwa Pilipino natin? Unless na naiinggit ka sa kanya. Tingin ko naiinggit yung naninira sa kanya. Kasi dapat kinonfirm muna nung vlogger sa UK, kinonfirm niya muna kay Lusamat kung totoo ba yung in-email sa kanya. Kung hindi naman totoo, sana yung bago niya ginawang content yun, dapat may confirmation na kung totoo ba. Kung hindi naman totoo, edi bigyan niya ng anuhan niya yung nag-email sa kanya na magpaliwanag, 'di ba? Kasi kasiraan yun. Tignan mo tuloy, naging dahilan siya ng pagkamatay nung tao, 'di ba? Kasi hindi maayos yung pagkaka-deliver niya ng istorya ni Lusamat. Dapat nilagyan niya ng hustisya na hindi siya makakapanira, 'di ba? Para sa akin guys, dapat bilang content creator, dapat pag-isipan natin mabuti kung makakasira ba tayo ng buhay ng ibang tao or mapapahiya ba natin ang ibang tao sa content natin. Dapat isipin natin 'yun kasi wala tayong karapatan mag-judge ng ibang tao. Kasi buhay nila 'yan, eh. Sila yung sila yung responsible sa buhay nila, kung ano yung ginagawa nila sa araw-araw, pang-araw-araw, 'di ba? Kunyari, kung sakali man, kung totoo man na nagnakaw siya, sana matagal na siya, 'di ba sabi ni Lusamat dapat nakakulong na siya kasi mahigpit sa Saudi. Tapos kung nag-aano siya sa Saudi, nagpapabayad siya, dapat 'yan matagal ng ano 'yan, eh, matagal na siyang nakakulong dapat, eh. Ta's napanood ko pa yung ano niya, yung video niya na na-rape daw siya, 'di ba? Ako ayokong mag-judge ng tao, eh, kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong
taong sisiraan mo, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan. Deep inside, broken yan sila, eh. Lalo sa tayong mga OFW, 'di ba? Deep inside, sad tayo kahit na yung sabihin mo sa video, sa TikTok, sa social media, eh, masaya tayo, pero deep inside broken tayo kasi walang sino man ang gustong mapalayo sa mga pamilya, sa mga mahal sa buhay, 'di ba? Pero sana man lang tayong mga Pilipino, 'wag tayong maging sanhi, maging dahilan para sa ikakasama ng kapwa Pilipino natin dito sa abroad, 'di ba? Kasi tayo na nga lang mga kapwa Pilipino natin ang puwede nating, lapitan 'pag meron tayong problema, 'di ba? Kaso lang yung iba kasi, parang masaya pa sila na nakakasira sila ng buhay ng ibang tao. Hindi ko ma-imagine 'yan 'no. Nangyari kasi sa'kin 'yan guys na na ano, na sinira siniraan ako ng kapwa Pilipino. Nangyari sa'kin 'yan, na-terminate ako sa trabaho. Tapos yun, 'di ba, dapat dapat hindi gano'n 'no, hindi dapat tayo ang maging dahilan para ikakasira ng ibang tao. Ewan ko kung ano bang pakiramdam 'pag nagiging nakakapanira ka ng ibang tao, anong pakiramdam? Nagiging happy ka ba? Nasa-satisfied ba yung yung happiness mo? Kumbaga nasa-satisfied ba yung yung needs mo 'no, parang gano'n. Anyways guys, 'yan lang yung opinyon ko. Sana dun sa content creator na taga-UK, ano, kahit na sinasabi mo na binabasa mo lang yung email, nagre-react ka lang, nagbibigay ka ng awareness, pero sana isipin mo din yung ginagawa mong content, eh, kung makakasira ba sa kapwa Pilipino mo, 'di ba? Kung alam mong makakasira, you need to stop. Kasi hindi na siya healthy, lalo na sa mental health ng mga sinisira mong tao. Hindi yan healthy sa kanila. Tas nagne-name drop ka pa, wag ka na mag-name drop. Blind item mo na lang katulad ni kasi gusto mo naman maging marites, eh di gayahin mo ang Showbiz Now na, gayahin mo si OG Diaz na hindi nagne-name drop, bina-blind items, 'di ba? Dapat gano'n gawin mo. Tapos magpayo ka, magbigay ka awareness pero wala kang binabanggit na pangalan, gano'n dapat. Anyways, this is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!